ikalawang senatorial candidate na makakapanayam natin sa in-depth ngayong umaga mula sa LP-led Coalition, dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros. Good morning po. Good morning, Tina. Second sabak nyo na? Opo. Oo. Anong mga lessons ang natutunan nyo noong 2010 na pwedeng ma-apply ngayon? Kailangan magsimulang maghanda ng mas maaga. At kung anong pangangampanya na ginawa noon ay dapat doblehin, triplehin pa sa effort. Napapag-usapan natin yung 2010, ano? You were very vocal then about Villaroyo. Yes. Pero kasama nyo ngayon si dating Las Piñas Congresswoman Cynthia Villar sa Coalition. So, kumusta yung relasyon ninyong dalawa? Okay naman. Basta ang importante sa akin ay masaya ako na nag-iba sila ng posisyon. Ngayon, sinusuportahan si President Noy. At kung nagkakaisa kami sa reform agenda ni President Noy, sapat na sa akin yan. Yung transparency sa campaign funds? Yes. Are you for that? Definitely. Palagay ko yung campaign finance reform ay isang importanteng electoral reform na dapat sumunod. Kasunod ng party list law, yung automation at paglilinis ng voters lists. Lagi kasing iniisip ng mga botante, ano bang hinihinging kapalit kapag may binibigay sa mga politiko? So meron ba kayong pinapangako? Or meron ba kayong willing na ibigay kapalit ng mga nakukuha niyong pondo? Malinaw sa akin na yung nag-aambag sa akin noon o ngayon para sa kampanya ay yung mga naniniwala sa mga laban ko para sa mga kababaihan at para sa mga serbisyo tulad ng kalusugan. So, ang kapalit lang na ina-expect siguro nila at talagang ibibigay ko ay yung puspusang pagtrabaho sa ganong mga agenda. Walang tit for tat? Oo, walang tit for tat. Ibang politika ito, hindi siya tradisyonal. Nauso kamakailan yung word na epal? Yes. Are you an epal? No, I'm not. Okay, pero napupuna po kasi dati yung mga pagsama nyo kay Presidente at saka sa ilang mga activities ng gobyerno. Kahit hindi po kayo government official. So, how will you explain that? Yung isang gawain ni Presidente no, na relief operations, kasabay yun ng mas nauna pang nagsimulang relief operations ng Partidong Akbayan, kung saan active ako. Nung nag-imbita siyang sumama dun sa kanila ng DSWD, sabi ko, well, magandang moment na mag-joint forces. At pagkatapos nung kay Presidente, bumalik ako sa sustained relief ng Akbayan. At hindi rin ako epal sa never na gumamit ako ng pondo ng gobyerno para sa anumang advocacies. Lahat ng yan, gaya ng nabanggit ko, ay ambag ng mga kasama ko, fellow advocates para sa mga babae at para sa kalusugan. Dati po kayong journalist, broadcast journalist. Ano pong posisyon niyo sa, correct, sa freedom of information? Matagal nang dapat na ipasayan para i-power yung ating transparency and accountability efforts, para i-power yung ating tuloy-tuloy na laban sa korupsyon. Dapat na unang naipasayan bago itong cybercrime law na may mga unconstitutional provisions. Dapat yung FOI bill matagal nang ipinasa at kasabay nun na-repeal yung ating antiquated libel law. Since nasa LP-led Coalition ka, pupukpukin mo ba si Presidente or isasuggest mo na, please naman, madaliin na natin ito? Actually, mula nung unang lumabas yung cybercrime law, pinahay ko na sa kanya yung pagkontra ko doon at yung panawagan na huwag i-implementa. At alam niya na even before that, isa talaga akong taga-suporta ng FOI bill. Every chance I get, at ito na naman, pinaalala ko na nung unang press ko niya pagkatapos ng unang SONA niya, dalawang bill ang binanggit niyang bibigyan niya ng prioridad. Una na yung RH bill noon na batas na nga, at yung FOI bill. So, may utang pa siya sa ating isang bill. Meron pa tayong pwedeng asahan at dapat asahan kasama niya na isang laban na maipagtatagumpay at dapat FOI bill yun. Kasama nitong FOI yung right to reply? Dapat hindi kasama ang right of reply sa FOI bill. Ang mga ine-expose naman ninyong mga nasa media ay yung mga taong may kapangyarihan na o may sapat na resources na para depensahan ang kanilang sarili. Kung feeling nila na nasaling yung kanilang karapatan. Andiyan pa nga yung antiquated libel law. Hindi dapat ang isang FOI law ay hihinaan sa pagpasok ng isang right of reply. Paano na yung inyong editorial prerogative, yung freedom of the press mismo na may nakasubi na columns inches or airtime para sa mga with same prominence? With same prominence, hindi. Dapat ang prominente o solo lamang sa media. Isa ko itong natutunan dito bilang isang kapuso noon ay ang prominente lang ay yung interest ng inyong audiences na gustong umalam
sa katotohanan. Ang RH bill, isa kayo sa mga mas sugid na taga-suporta. Sa tingin nyo may epekto yan sa pagtakbo nyo ngayon? Well, patuloy akong sumusuporta sa RH law at susubaybayan ko ang pag-implementa yan. Hindi ako naniniwala na may so-called Catholic vote na anti-RH. In fact, naniniwala ako na ang Catholic vote ay pro-RH. Pro-RH. Opo. So walang epekto sa inyo. Ayan, masama. tapos na yung ating 4 minutes. So ngayon pupunta tayo sa mga lighter questions. Okay. Okay, career or love? Love. Pero sa career ko kasi, magkakasama lahat eh. Oo. Ikaw, nakikita ka namin lagi kang kalmado. Paano ka ba magalit? Parang isang ilongga. Galit na pero malambing pa rin ang boses. Pero galit na. Makamamatay na, figuratively. Biggest regret? Na hindi pa ako bumabalik sa teatro at musika. Ang first love ko. Beauty or brains? Brains. Brains. Oo, at doon nanggagaling yung inner beauty. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, ang political career, Wow. anong genre at sinong bida? Drama, syempre. Pinay ako so drama. Sinong bida? Oh, off the top of my head. Pero, ang ganda-ganda naman niya, pero si Iza Calzado. Okay. The craziest thing you did for love? Craziest thing I did for love, na bilang isang aktivista, ay nagpakasal ako sa isang PMA graduate at PNP officer noon. Okay. Ang Proudest aking late moment? husband. Proudest moment, pagpapanganak sa 4 kong mga anak. Mahirap bang magtaguyod ng mga anak kapag byuda? Ang pagiging magulang, kahit couple kayo, challenge na. So, kapag byuda, kapag solo mom, higit pang challenging. Pero hindi na bawawasan ang tuwa. Okay. Yeah. Ayan. Maraming salamat, Salamat dating Party din. List Representative Risa Ontiveros.